Okay, may isang bagong panukalaang batas na dapat nating pag-uusapan. Kasi posibleng maapektuhan nito ang healthcare access nating lahat. Ito yung tinatawag na Philippine Health Card Act of 2025. So ano nga ba to? Tara, silipin natin. Ito yung tanong na diretsyo sa puso ng issue. Alam mo, sa ilalim ng batas, dapat may health coverage ka. Pero, paano mo yun papatunayan kapag kailangan mo na? Dito talaga nagsisimula ang buong kwento. Bago tayo dumiretso sa card, balikan muna natin saglit yung pinakaugat ng lahat ng to, yung pangako ng universal healthcare dito sa Pilipinas. At alam nyo, hindi yan basta-bastang pangako. Nakasulat mismo yan sa ating saligang batas, sa 1987 Constitution. Ibig sabihin, utos yan, hindi pakiusap, tungkulin ng Estado na siguraduhing abot kaya at available ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Tapos, yung pangakong yan, isinabatas pa. Ito na yung Universal Healthcare Law o Republic Act 11223. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita, bawat isang Pilipino, bawat isa sa atin, automatic na miyembro ng National Health Insurance Program. Sa papel, 100% tayong covered. So kung ganun pala, kung lahat tayo ay sakop na, bakit pa may usap ang bagong batas at bagong card? Dito na ngayon pumapasok yung medyo magulong sitwasyon, yung universal care paradox. Yung agwat sa pagitan ng nakasulat sa batas at kung anong nangyayari sa totoong buhay. Okay, tingnan nyo to. Sabi ng batas, 100% tayong may coverage. Pero sa datos mismo ng PhilHealth, 96% lang yung formal na nakarehistro. Padang isipin na, 4% lang naman. Pero yung 4% na yan, napakalaki ng epekto niyan. So anong ibig sabihin ng 4% na yan sa totoong buhay? Well, katumbas yan ng 4.52 milyong Pilipino. Isipin nyo yun, no? 4.2 milyong tao. Sila yung mga kababayan natin na, protektado ng batas, pero sa sistema ng PhilHealth, wala sila sa listahan. At yan mismo yung problema, yung gap na yan, nagiging parang pader. Ito yung humaharang para maging seamless o tuloy-tuloy yung access sa healthcare na dapat para sa kanila. So, para masolusyonan tong problema, may isinusulong na ideya. Isang simple pero malaking hakbang, bigyan ng card ang bawat Pilipino. At yung solusyon na yan nakapaloob sa Senate Bill No. 2983 o yung Philippine Health Card Act of 2025. Ito yung batas na gustong siguraduhin na lahat tayo may hawak na PhilHealth ID. Sige, himayin natin to. Paano ba to gagana sa practice? Ano-ano yung mga feature nitong health card na to? Okay, una, libre daw itong ibibigay ng PhilHealth. Pangalawa, valid to kahit saang parte ka ng Pilipinas. Gagamitin mo to bilang ID at para matrack yung mga benepisyo na kuha mo na. At kasama ng card, may paliwanag tungkol sa mga karapatan mo bilang miyembro. At ito, mahalaga to bawal lagyan ng muka o pangalan ng kahit sinong politiko. Sa huli, ang goal lang naman ng lahat ng to ay gawing totoo yung pangako ng UHC. Para pagdating sa ospital, isang ID lang ang ipapakita mo at malinaw na agad na may karapatan ka sa mga benepisyo. Pero teka, bago tayo matapos, may isang super importanteng rule sa batas na to na kailangan nating lahat malaman. Para walang malito, para walang maloko. Itong mismo ang sinasabi ng batas at napakaninaw. In English, the absence of the ID card shall not prejudice the right of any member to avail of benefits. Kumbaga, yan yung safety net. Ibig sabihin, yung card, tool lang yan. Hindi yan ang mismong karapatan mo. So ano ang bottom line dito? Simple lang. Malaking tulong yung card for sure, pampabilis ng proseso. Pero, at please, ito ang pinaka-importante sa lahat, hindi ito requirement para magamot ka. Hindi ka pwedeng tanggihan dahil lang wala kang ID. Kasi yung karapatan mo, nasa batas yan, hindi sa isang perasong plastic lang. At dito tayo magtatapos. Isang card para itulay yung gap, isang card para patunayan ang karapatan. Pero, ang malaking tanong ay, sapat na ba talaga to para masigurong bawat Pilipino makakatanggap ng dekalidad na serbisyong medikal? Yan ang tanong na dapat nating lahat abangan.